habang mabuti, hindi na pinaliwanag sa kanya ang nararamdaman ninyo, hindi ko pinaliwanag, ano naman yung tatayuhan sa pagkikita. And what we do once now, ay ginagawa nilang panguhula ng kanilang for mind leader. Ginagawa nilang panguhula ng kanilang sinakasyon, alam mo na yun, alam mo na. Ay, hindi ka na yun. Hindi pa alam mo direkta. Wala kang bandi. Magsabi ka, nakapila, magsabi ka. Hindi ang pagpipigay mo sa. Diba ka, pero kaya ang magsabi. Kasi i-assume niya, baby. Bakit natin baby? Bakit mo mga babae? Di ba kaya lalaki? Si lalaki sa kinuha sa lupa. Pero hindi mawakan Diyos na kunin sa babae sa lupa. Kaya kinuha sa lalaki. Ano ibig sabihin daw mo? Every woman is a man's baby. Mga lalaki na ulang naman galing sa katawan natin yan. Kaya pag yan lumabas, galing sa katawan mo, yan ay galing sa desisyon natin, mga lalaki. Ano sabi ni Adan? Sabi niya, this is now bone of my bones and flesh of my flesh. Tinanggap niya yung babae niyo bilang bahagi ng kanyang katawan. That's why mayroong feeling of ownership. Diba napipil niyo, pag-aari niyo yung asawa niyo? Pag siya din, napipil niya pag-aari niyo. And that is a natural feeling. Dilagay natin yung nakagawa natin sa sistema natin. That's why. Hindi ka papayag na may ibang lalaking pinakausap niya o babae na pinakausap niya. Hindi ka papayag. Magagalit ka. Sigurado yun. Bakit? Kasi niya pag-aari ka galing sa katawan mo. Diba? Yan yung feeling na hindi ka invento, hindi yung creation, is there in na kailangan nyo makikita. Kaya ang they also have a feeling, ang pera nila, pera lang nila. Ang pera mo, pera din yung pera nila. Di ba naman na nila? Ganun din yung lahat ng bahay nag-asawa. They will also feel that. Why? Because you have to be nakagaling sa katawan niya. Eh, hindi ka kailangan mo, sagot niya. Eh, hindi rin kuubra. Why? Ang life ng bahay, hindi alam ng husband mo. Because at the end of the day, sino mananagot sa'yo? Eh, sino husband mo? Di ba mananagot ka rin eh? Hindi mo nga pwede sabihin sa magulang yan, umalis, hindi nagpaalam. O, anong sabihin sa'yo ng in-laws mo, asawa mo, hindi mo alam, hindi mo nila pinag-aaral sa college. So, it's natural. So, ang design natin, now, ano na yung problema natin ngayon sa mga relationships? Yung mentality na equal ka sa husband mo. Yung mentality na yan. Kasi tinuturo ng Western world yan eh. Equal kayo, ALTV. Natuturo mga equal. Equal sa power, sa authority. Yung power na yung nag-asabi. Kinabuti sila ng Diyos, kaya tumin nyo. Ipruto, yung ulit lang. Kung sinabi ng Diyos yan, hindi po sila nagsasama. Isang mere entity na pinakausap. Kaya yung mentality ng equality, okay lang, sinukorporate mo. Kung dadali sa bahay yan, ikaw ay kaibigan. Kung magsama na sila, hindi na sila yung pinagbabawal, sabi ng Diyos sa babae. May hirapan ka sa panganak. You will always desire your husband beside you. Genesis 3:17. Sa bawat panganak mo, maghihirap ka. Eh, mahirap naman talaga mga anak. At yung pang-apat, sabi ng Diyos, He will rule over you. Inayos niya na yan noon pa. Para hindi na tayo magkagulo. No? Because God is a God of order. Nag-asawa ka, pag nagsama ang katawan ninyo, hindi isa lang matitirang ulo sa ibabaw. Kasi pag dalawang ulo nakikita, tapos isang katawan, ang tawag doon ay monster. Diba? Kaya huwag mong ipagpilitan na ikaw ay leader din sa bahay. Ang problema, husband, pag hindi ka nag-take over na sa leader,
Kailangan meron ka mag-desisyon, hindi ka makapanindigan. They will try to take over. Melanie will take over. Siya maglilid sa pamilya at hindi mo magugustuhan yun. Idiktahan ka niya anong gagawin mo. Hindi mo magugustuhan yun. Hindi ka matutuwa. Kaya better take from you. Kaya manindigan ka sa mga desisyon mo. Huwag mo siya sasagutin at ito ka na tanongin ko si mama. Pwede naman gawing consultant sa parents, pwede naman. Pero ikaw pa rin mag-design. Right? Ang importante sa parents, yung alam, yung pinapayo, tama. Para sa presentation ng kanilang pagsasama, hindi susunod. Mami, daddy, okay po ba yun? I-preserve ang kanilang pagsasama. Kasi isang beses na naman tayo naman magkasama eh. Ilang beses ba? Ilan ba yung alam nyo? Isa lang, hanggang kamatayan. Diba? Kaya na dapat sabay kayo, tatanda. Kaya challenge sa inyo, 25 years, ayon sa pag-aaral. Ayon sa mga philosophers, hindi mo maintindihan ang marriage, kung ano ang marriage, hanggang hindi kayo maabot ang quarter of a century. Sabi ni Mark Twain. Ilan yun, quarter of a century? 25 years. Kaya huwag nga ipag-ibang 10 years na kami, 15 years na kami, 20. Sabihin nyo, mas malaki yung marriage, mas 25 years. Dahil kayo ay pinag-ilig sa akin. Dahil ang ulungan ng marriage. Dalawa kayong preso, so itinawag na Jen. Marriage, Jen. Pag-iisay kayo, makalis kumain ka sa akin sa mga magiging maldita ay mga ways. Dahil hindi kailangan ng marriage. Dahil ang desisyon ninyo ay isa. Kapag nandito ang bawang isa, ang desisyon, pag-isulog ko kayo ng asawa, gugugulatin. Dahil pag inulit mo yan, naging mag-iwan sa'yo, laging i-descend ka isa. Parang naman ang asawa na lang araw, parang maraming asawa. Oo. Di ba? Ikaw lang ang i-descend na sabihin. Parang hindi naman ako involved sa marriage state. Matrabaho sa marriage state. Kasi ikaw lang ang i-decide. Kaya konsultahin na lagi ang asawa. Okay po? Pero lagi, nakikita dapat na nalilibigan sa desisyon. I-align mo ugali, design ng marriage. Sabi mo ito, mahalin. Ako ang maging heart, mga wives. Kung maging heart, bawal. Hindi yung suggestion, hindi yung recommendation, is ano, kapag Diyos ang nagsabi, wala ka ng choice, hindi ka entitled sa iyo, kung issue, kung opinion. Susunod ka lang. Ang damo na mamahalin mo yan, damo na hindi mo sasabihin ng masakit sa salita, damo na i-respeto ka niya. Dahil yan ang pangailangan ng mga lalaki. Respeto, di ba? Ano ba yung respeto? Eh, bawal mong insultuin ang wife ang husband mo. Bawal mong sabihin sa husband mo na mas malaking sweldo mo. Bawal mong ipagmalaki sa husband mo na mas matalino ka kaya sa kanya. Bawal po, bawal. Kaya kung may isang beses mo lang i-violate yan, nakasulat yan, hindi makakalimutan. Kahit na narinig ang respeto. Yan po ang epekto na pag-violate sa ating natural desire. Okay po? Nakaintindihan po tayo? Ayan. Para naman mabawasan naman ang divorce advocate natin. Sinutulong na nila. Malapit na manalo. Nagsusurvey pa sila. Pabor na daw ang mas nakararamin ko ito. Kaya pag hindi ko pinaliwanag yung sarili nyo, baka isa na kayo doon sa nagsasabing, sige na, panahon na. Paano rin natin sinabi kung magaling mo tayo sa batikan. No? Binabasa ko mga kapag ginagawa nila ang hindi nakakatuwa, hindi naka-align sa ating Diyos, sa mga kagustuhan niya. So, sana mag-aralan niyo pa ang marriage. Huwag itigil ang pagbabasa tungkol sa babae, sa lalaki, anong
you know about that, the more you know how to handle each other. It's only knowledge. Knowledge lang sa tama. At application. Sigurado, stress-free ang inyong buhay. So, congratulations. And we will now proceed to the marriage vows. May we request that the parents and principal sponsors